magawa ito, then there are 3 blessings for obedience. Kung ni-obey na po tayo dito na mga point, then there are 3 blessings for obedience. Sabi niya, I will hear from heaven. Sa verse, saan ba yung verse? Then I will hear from heaven, and I will forgive their sin. First, I will hear from heaven. So, sabi niya, makinig daw siya sa ating mga prayer. Jeremiah chapter 33, verse 3, ano sabi na? Unto me, and I will answer thee. Hallelujah. Ito po ang blessings ng Panginoon sa atin. I will hear from heaven. Sa Jeremiah chapter 33, verse 3. And then, pangalawa nitong blessing, I will forgive your sin. Wala sa Psalms 103, verse 3. Psalm, I will forgive their sin. Then, mga blessings, mga kapatid, and I will heal their land. Healing means, andyan na lahat. Ito yung blessings na ibigay sa atin ng Panginoon. At the moment na we will obey the Lord. Hallelujah. Healing, Now, ito pong healing, meaning ng healing, not only our land. Land is, ito, amin, yung puso natin, healing ni Lord. Hallelujah. At another meaning pa is yung healing ng mga sicknesses natin. Yun ang point nito mga kapatid. So ito po yung blessings ng Panginoon. And at the point na we will obey the Lord, He will hear our prayer. He will forgive our sin. And then He will heal our land. Now ito po blessings na ito kapatid. Sa 2 Chronicles 7:14. Ito po yung blessings na ibigay sa ating Lord. Makinig siya sa ating mga prayer. And then, i-forgive ang ating mga kasalanan. And then, ikatatlo mga kapatid, i-heal niya yung ating mga puso. Sometimes, ang mga puso natin ay maraming hindi puti sa puso natin. Meron tayong mga bitterness, meron tayong hatred, meron tayong worry, meron tayong anxiety, andyan lahat sa ating mga puso. So, ito po yung sabi ng Panginoon na, I will heal your heart. I will heal your land. I will heal your heart. I will heal your life. Hallelujah. Ito po, I will heal your sicknesses. Ito po yung blessing ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, ito na natin sa atin. Ito yung puso. Kasi ang kalabanan sa mga tao yung bitterness andyan sa puso natin. Yung mga hindi magandang bagay andyan sa puso natin lahat. So ito po yun mga kapatid ang i-heal ni Lord sa atin. Hallelujah. So ito pong verse na ito sa 2 Chronicles 7:14, once ma-heal ni Lord yung mga puso natin, andyan na yung healing sa ating land, sa ating bansa. Ito na yung lahat ito na yung lahat. At healing ng ating mga sickness, yung ating mga naramdaman yun, i-heal yan lahat ni Lord. So, ito po ang blessings ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, we are blessed na mga tao na we receive Jesus Christ as our personal Savior kasi andito na lahat. I-heal na niya lahat yung buong buhay natin. I-heal ni Lord. Kaya wala nang worry, wala nang takot, wala na lahat. Kasi po, na-heal na po yung mga puso natin. Ito po yung healing na meaning ni Lord na ibigay ni Lord sa atin. Kaya nga, ito po mga kapatid na itong mga tao, gusto ni Lord nga, if my people who are called by my name, hallelujah, lahat ng tao ay tumawag sa Panginoon, but hindi lahat ng tumawag sa Panginoon ay nakinig si Lord. Bakit? Yung tao lang na nagpakumbaba, yung tao lang na nagsik sa Panginoon, at yung tao lang na nagbago sa kanyang buhay, yun lang ang
yun lang ang i-hear ni Lord ba? Yun lang ang makinig siguro ng mga tao ng ganito. So, ngayon, sa lahat ng obedience ng mga tao, ginawa ng tao nag-obey kay Lord, ito po yung mga blessings na ibigay ni Lord. Nakinig siya sa ating mga at puso ngayon. Naayos niya ang buhay natin. Ito po mga kapatid ang gusto ng Panginoon. Now, we will go to our healing of our land. Kaya nga, ito po ang point na iano ko ngayon sa atin mga kapatid, na tumawag tayo sa Panginoon, na lahat tayo ay nag-pray sa Panginoon na maayos ang bansa nating Pilipinas. Kaya, ito po yung requirements ni Lord, na ito pong requirements ni Lord na gawin natin. Kung gusto tayo, kasi lahat tayo nag-pray sa ating bansa, hindi natin gusto na mayroong corruption. Hindi natin gusto na mayroong drug addiction. Hindi natin gusto yung bansa mayroong mga magnanakaw. Hindi natin gusto yung mga mahihirap sa ating bansa. Hindi tayo gusto na maghirap tayo financially. Ito po yung requirements ni Lord. Dapat i-obey natin bago natin makamutan itong mga blessing na ito. Hallelujah. At alam natin mga kapatid, yung bansa natin, tayong lahat, I know na lahat ng tao dyan sa Pilipinas ay nag-pray tayo sa ating bansa. But before that, kung tayo ay mag-pray, kung tayo ay tumawag sa Panginoon, gawin muna natin itong requirements ni Lord. Humble before the Lord. Prayer, seek the face of God, and turn from our wicked ways. And then, after that, when at the moment na magawa na natin ito na yung blessings na ibigay ni Lord sa atin. Makinig na siya sa atin, ang ating mga prayer. Hallelujah. Patawarin na tayo sa ating mga kasalanan at meron ng healing sa ating mga puso. Hallelujah. Ito po mga kapatid na kung tayong lahat ay tumawag sa Panginoon kasi gusto natin na ating alam ko na lahat ng tao dyan sa buong sa Pilipinas nagsabi na gusto namin na ang Pilipinas ay mabago na. Kaya mga tao dyan magsabi na kung iyan natin sa mga political issues sa buong, yung mga tao gusto na magbuto ako ni Duterte kasi si Duterte may magandang bagay na nagawa. Next election, magbuto ako sa ganito. Ayaw ko sa mga dilawan kasi walang iyak yung mga dilawan. Nagsiraan dyan lahat. Yes. Paano makikidip ang Diyos sa atin? Hallelujah. Kung magsira-sira tayo. Inggitan, siraan. Yung panitis. Yeah. Sa kalaban yun siraan. Yeah. Oo, sa kalaban yun. Hindi sa Panginoon yun. Hindi. Kasi magkalaban yung politics dyan. Lahat ng mga tao ay hindi magkasundo. Kaya gusto ng Panginoon na i-heal ang land natin, bansa natin, Pilipinas. Kaya, mangyayari lang to, tingin ko nga Sis Elsa, mangyayari, mahili yung lands natin, yung puso natin, yung Pilipinas, kapag ang namuno, ang leader ng ating bansa, ng Pilipinas ay Maginoo at may takot sa Diyos. Yes! Yung puso niya, malinis ang puso, may takot sa Diyos, Maginoo, maka-Diyos, yun. Isa sa mga characteristics talaga. Heal our lands, mangyayari talaga yun. Kaya nga, tayong mga Christian, tayong mga born again, mag-pray tayo na ang presidente natin ma-born again. Maano sa word ni Lord. Yeah. Kasi yung gusto ng Panginoon. Mag-repent, magpatawad. Yeah. Yes. After that, bundle of blessing na mangyayari. Healing. Kung ang mamuno natin yung isip na magpataya na lang tayo, magkira na lang tayo, hindi man yan ang solusyon. Hallelujah. Ang solusyon is magpakumbaba tayo sa Panginoon. Yun ang solusyon. Hallelujah. Kaya nga, tayong mga alagad ng Panginoon ngayon, mag-umpisa na tayo mag-pray sa Panginoon, magpakumbaba. Ito pong mga requirements. Sabi ko ngayon, at I hope na makinig tayong lahat. Hallelujah. Ito pong mga requirements ni Lord na makinig siya sa atin kapag sundin natin itong requirements niya. Hallelujah. Kaya gusto natin, isigaw natin sa buong mundo na, Lord, pusin mo na yung bansa namin, Lord. Maraming problema sa aming bansa. Mayroong patayan, mayroong drug addiction, mayroong corruption, hallelujah. Mayroong mga
ano pa, mayroong NPA, CPP, NPA. Kaya hindi maayos ang bansa natin kung hindi natin ma-meet itong requirements ni Lord sa atin. Totoo. Oh. Isa ko sa inyo ngayon lahat. Pag hindi natin ma-meet itong requirements ni Lord, hindi talaga maayos ang bansa natin. Sabi ko sa iyo ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang tingnan natin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. I-meet natin itong requirements ni Lord sa 2 Chronicles 7:14 at isigaw natin sa buong mundo. Pag ma-meet na natin ito, pag magawa na natin ito, pwede na natin isigaw sa buong mundo na, Lord, i-heal niyo na po, Lord, ang aming bansang Pilipinas. Hallelujah. Ito maganda rin itong sinasabi sa Jeremiah 33:3. Ito sinasabi while inaayos natin signal kay From heaven? Yun. Yes. Ano lang ito, Sir Bong, i-record lang dyan lahat sa i-post mo lang dyan. I-post ko to. Ito, nasulat ko na itong ito sa 3 blessings for obedience. Nasulat ko na. Yeah. Yeah. The 3 And the blessings for obedience. verse is Chronicle 7:40. Second Chronicle. Heaven. Yeah. I will hear from heaven. Okay. Jeremiah 33:3. Okay. Dito man sa word. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then, blessings na po ito sa blessing for obedience. I will hear from heaven. I will hear from heaven. Then number 2, I will forgive their sins. I will forgive their sins. Okay. Then, number 3, I will heal their land. Ito po. I will heal their lands. Okay. Ulitin ko ha. Yeah. 3 blessings for obedience. Isulat ko rin ito mamaya sa page natin. Yung I will hear from heaven. I will forgive their sins. Number 2 yon. Number 3, I will heal their lands. Ayon. Yes. Yan yung tatlo. Mahalaga. Saka yung idagdag nyo dyan, yung 2 Chronicle 7:14, then Jeremiah 33:3. Yan. Yeah. Jeremiah 33:3. Okay. Hallelujah. Kaya ito po ang requirements. Kung ma-meet natin ito pong requirements, i-challenge ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Hindi talaga maayos ang bansang Pilipinas natin kapag hindi natin ma-meet itong requirements ni Lord. I will tell you, hallelujah, right now. Kapag hindi natin ma-meet itong requirements ni Lord, hindi talaga maayos ang bansang Pilipinas. Totoo. Agree ako. Lang, hanggang ganito lang tayo. Kaya nga, i-heal una natin yung ating mga puso sa Panginoon. Before ma-heal ang bansang Pilipinas natin. Tsaka kung ang leaders natin may ganitong requirements, yes, talaga, tapos sir. ang problema, blessings lang tayo ng blessings mula sa may kapal kapag ganito yung mga leaders natin ng bansa. Yes. Kaya nga, Sir Bong, election na 2022. Yeah. Tayo mga Christian, mag-pray tayo. Yes. Mag-pray tayo kung sino ba talaga yung Panginoon na ang sana. Maglalagay sa pwesto ng mga taong dapat mamuno ng bansa. Yeah. Yan, Christian siya. Oh. Yun lang ang pero tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon na meron talaga. Noon dati si Brother Eddie Villanueva, tumakbo siya sa yun? President, pero hindi siya nanalo. Sige lang. Gusto ng Panginoon na yung ilagay sa posisyon is yung may takot talaga sa Panginoon. Yeah, number 1 requirement. Kasi, ano man yun, Sir Bo, hindi man natin, hindi man tayo magsira. Si President Duterte, mayroon siyang magandang na gawa dyan. Ang problema lang kasi, minsan, hindi pa niya na-absorb yung ng Lord ba? Yun lang ang problema. Kasi pag na-absorb lang niya itong requirement ni Lord, na ng bansa. Hallelujah. Actions Kaya, plus worship, kaya, okay na yun. yeah. Ano po
Oo, sabi ko kung ang isang leader ng bansa like President Duterte sana, kung ang action nakita na natin eh. Doon tayo sa worship, Yes. doon ang kulang eh. Yes, ito po ang requirements ni Lord talaga. Mm. Kaya, I hope and pray na lahat ng tao na tumawag sa Panginoon. Ngayong election, mag-pray tayo. Ngayon, simula ngayon, mag-umpisa na tayo ng mag-pray sa 2022 election. Kasi mga Pilipino tayo, Yeah. we are law-abiding citizens. Citizen. So, we must vote. We must vote. By hook or by crook, we must vote. Yes. Hallelujah. Yan, Kasi pinaka-importante. we are law-abiding citizens. Kasi yung batas sa ating bansa, yung batas dito sa earth, ay inonor yan sa Panginoon dyan sa heaven. Kaya, we must be a law-abiding citizen. So, we must vote. What we are going to do is just to pray who will be sino ba po yung ilagay ni Lord sa position. Hallelujah. Yun lang po. Kasi ang challenge ko ngayon is starting today, hallelujah, until the election for 2022, we'll pray for the Lord kung sino ba talaga. Huwag natin sirain yung mga politiko. Hindi tayo magsira. Yeah. Huwag tayo magsira-sira. Ang atin lang is to pray. Walang siraan. Hindi na tayo magsabi na, yung administration ni Duterte is so. No. Sa German pa, 9. Hallelujah. No. Huwag tayong magsiraan. Ang gawin nating mga Christian is just to pray. Is just to kneel down to the Lord. Ito po yung gawin natin. Ito pong requirements ngayon na sinabi ko. We will humble ourselves. We will pray. We will seek the face of the Lord. And we will turn from our wicked ways. This is only the requirements for the Lord na ibigay niya yung blessing natin. Makinig siya sa ating mga panalangin, mga hilingin sa kanya. Hallelujah. Dahil lahat ng prayer talaga, sinasabi natin, ang kasagutan is prayer sa may kapal talaga. Tulad nitong Yes. Jeremiah 33:3. Yeah. I-translate ko lang in Tagalog. Yeah, i-translate ko lang in Tagalog. And I will answer thee. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ito, sa Tagalog naman to, sis Elsa. Ito sinasabi. Basahin ko, mga kapamilya natin. Papost na lang sis Juliana sa page natin, sa comment section, yung Jeremiah 33:3, Tagalog tsaka English, kung makatype kayo dyan. Tumatawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Amen. Yes, that is true. This is the word of God. Hallelujah. Yeah. Ito po, serbo. Ito po ang panghawakan natin ng salita ng Diyos. Yes. At the moment we pray po tayo, ito po ang kanyang salita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, I challenge this morning to every one of us. If my people who are called by my name, tandaan natin po ito, lahat ang nakikinig ngayon. Kung mag-pray tayo sa Panginoon, ito po yung mga requirements niya para sa atin. Hallelujah. Ayusin niya ang bansa natin kapag ma-meet natin itong requirements, lahat ng requirements dito. Ang last na verse po na ipaano sa inyo, kasi mo-end na lang ako. Okay. Kasi parang hindi ko masyadong marinig si Sir Bong. Mo-end na lang ako dito sa itong verse na ito, Sir Bong. Okay. Proverbs 14:34. Hallelujah. Proverbs 14. Kawikaan. Kawikaan 14:34. Sige, English mo. Itagalog ko dito. Go ahead, si Elsa. Hallelujah. Thank you. Okay. Proverbs 14:34. Proverbs 14:34. Mamaya ko na lang i-comment yung yung dyan, yung mga Bible verse na binigay namin sa inyo. Kasi naghahawak ako sa maganda sana kung sa add button, nakahawak ako sa gadget para lang maka-broadcast talaga eh. 14:34. Okay. Yes. Ito sa akin.
Running yung ano ko, connection. Sige lang. In Tagalog, kawikaan ito eh. Oh, wika. Kawika. Sige lang. Kawika. At least maganda naman kasi ang pasok mo dito sa akin, malinaw ano si Elsa. Next pala, alas 9, abangan nyo si brother Alan Gabalio ha. Susunod siya sa program natin at around 9 o'clock. Abangan nyo po siya. Akala ko hindi siya papasok kasi mag-early vacation siya. Wala naman, andyan pa rin siya eh. Ito na, Kawikaan 1434. Thank you, Sis Juliana. Malakas yung internet nila eh. Ang matuwid na pamumuhay ng mga mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Kawikaan 1434 po yan, kapamilya. Yes. Amen, amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Godliness makes a nation great. Yeah. Diba? Righteousness exalts a nation. Kaya, ang nasod na, andyan ang righteousness will be exalted. Great. The nation is great. Kaya, ito po yung panalangin natin sa Panginoon. Ito po yung ang i-pray natin sa Panginoon. Na pag ma-meet itong requirements natin, itong requirements ni Lord sa atin, yung bansang Pilipinas natin, ayusin niya ni Lord. Yes. Yung righteousness, na yung bansa natin, andyan na yung righteousness. Andyan ito po, sa Proverbs 14:34. Ito na po, sir. Wow, so, ganda. I hope na natin itong salita ng Diyos. I-post ko to sa na-post na pala ni Sis Juliana. Diyan na sa broadcast sa page natin, Alpha and Omega, nandiyan dyan na mababasa nyo na po, kapamilya. May kulang pa Sis Juliana, yung Jeremiah 33:3, then 2 Chronicles 7:14. Pa-comment na lang dyan sa page para mabasa ng mga kapamilya natin, mga viewers, listeners na walang Bible. Okay. Sir Bong? Yes. Sir Bong? I-request na lang ako okay man siguro si Sis Juliana, Sis Inday Juliana Bertudaso, makapasok dyan. Siya na lang ang mag-closing prayer, Sir Bong. Okay, kasi sige. Medyo hindi kita clear, hindi ko marinig kayo. It's okay, so, siya na lang ipasok dyan sa closing prayer. Yeah. Prayer request, please. I-pray ang atong nasod. I-pray ang bansa natin. Okay, thank you talaga ha. Maraming salamat talaga, Sis Elsa. Thank you talaga. Okay. So, out na ko, Sir Bong, ha? Okay, thank you Sister talaga. Juliana. Okay. Bye-bye. God bless. God bless din po. God bless po. Okay, si Sis Elsa Palaw po yun. Grabe yung connection natin. At least kahit paano na-survive natin. In the prayer natin sa Sis Juliana Bertudaso. Paki-add na lang, Ate Inday, sa natin, sa boto natin. Para sa closing prayer. Ikaw ang mag-closing prayer. One song lang ako siguro. Okay? Then pasok natin Sis Juliana. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon
ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa Alright, so maraming salamat sa mga nakasubaybay sa atin watching us live and listening us on our broadcast Alpha Omega Radio Online. Leonor Fuentes Alfaro, Judith Vest, sino pa andyan dyan? Mother Elsa, Baby Gabino, sino pa ba andyan? Sally Zembi, Juliana, Gregorio Prion, sa inyong lahat dyan na watching us live, Bidwin Salobon. At paputol-putol yung signal natin, at least andyan dyan pa rin kayo. Alright, so closing prayer tayo. Then next, abangan nyo, program ni Brother Alan Gabalio. So bukas wala munang kasi talagang hihina yung connection dahil kapaskuhan natin 24 and 25. So balik tayo broadcast ng Alpha Omega Radio Online by December 26. Just continue praying. Yun lang naman pinaka-importante. Kahit anong busy, anong mga abala natin sa buhay, let's don't forget to pray always. Yun lang naman pinaka-balaga sa buhay yun natin ng bawat isa sa atin. Alright, so let's have a closing prayer. Paki-join na lang din. Intercede prayers, mga prayer warriors natin. At sa may mga prayer requests so kayo dyan, please join in our broadcast. Let's put ourselves in the presence of God. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Lord God and Heavenly Father, sinilihan mong bawat isa sa amin. Sinisilihan ko po at tinataas ko sa iyo, Panginoon, lahat ng mga nanonood, nakikinig ng broadcast nitong Alpha Omega Radio Online. Bless them, O Lord Jesus. Cover and protect them with your precious blood. Provide all our needs. Lahat ng pangangailangan namin sa bawat isa ng buong pamilya ho namin, ibigay mo, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Thy will be done. All our prayer requests, lahat ng mga karamdaman, short financially, lahat ng mga kapamilya ho natin na nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon, na mga needs, anuman spiritual needs, financial needs, lahat ng aspeto ng pangangailangan kanilang buhay, O God, lalo na yung mga mahihirap, mga kabataan, provide them all their needs. Tinataas ko rin sa iyo, dinadalangin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Please heal our lands. Bigyan mo po ng matinong pag-iisip, more wisdoms, good health yung mga leaders natin na mag-focus on their government services, public service na tinatawag ko.